Nagsimula ang kabanata nang ginamit ni Sejen ang pinakamalakas na sandata sa kanyang arsenal at sinabi sa kanila na kung hindi sila titigil sa pakikipaglaban, wala ni isa sa kanila ang makakakain. Narinig ng dalawang titans, ng kanyang mga kaibigan, at pati na rin ng tagapamahala ng tore na si Aileen ang kanyang mga salita. Lahat sila ay natakot at agad na huminto sa kanilang ginagawa. Ngayon, galit na inutusan ni Saijen ang lahat na umupo at hindi nakakagulat na sumunod sila. Mula sa maliliit na kuneho hanggang sa higanteng pulang oso at itim na minotaur, lahat ng nilalang ay naupo sa harap niya. Pati si Aileen ay naupo sa kanyang mga tuhod sa kanyang kuweba dahil sa takot sa galit ni Saijen. Pagkatapos, hinarap ni Saijen ang inang oso at ang minotaur at sinabi na kung patuloy silang magwawala, hindi lang ang bukid at mga pananim ang maaapektuhan, kundi pati na rin ang mga tao sa paligid nila, tulad niya at ng mga kuneho. Mukhang naintindihan ng dalawang higanteng halimaw ang kanyang mga salita, at nag-isip si Saijen ng isang kawili-wiling paraan upang tapusin ang kanilang labanan at magkasundo sila. Naalala niya na ang pagkain ng sabay ay makakatulong upang mapalapit sila sa isa't isa, kaya't agad siyang bumaling sa kanyang mga kaibigang kuneho. Nagtataka ang mga kuneho kung ano ang gusto niya, at sinabi niya na oras na upang kumilos. Sabi ni Seijen habang pumapalakpak ng kanyang mga kamay. Agad na nagsimula ang mga kuneho sa trabaho. Ang itim na mandirigmang kuneho ay walang kahirap-hirap na nanghuhuli ng crayfish at mga isda gamit ang kanyang upgraded na martilyo, habang ang kunhong may karit ay nag-aani ng mga berdeng sibuyas para sa lahat. Isang kuneho ang nag-iiho ng mga mais, habang ang natitirang dalawa ay nagdadala ng pagkain, na ang matabang kuneho sa kariton ay naglalaway habang dala ang mga inihaw na mais. Samantala, si Saijen ay nag-iiho ng mga berdeng sibuyas sa isang cast iron pan, at sa lalong madaling panahon, handa na ang buong taste ng menu. Mayroon silang inihaw na mais, inihaw na isda, at inihaw na berdeng sibuyas. Pagkatapos ay sinabi ni Seijen na ito ay isang malaking sorpresa para sa dalawang nagal-alabang higanti. Nagsimula silang kumain, at nagpasalamat ang Minotaur kay Seijen sa pagkain. Umupo si Seijen sa harap nila at sinabing magpakasaya sila sa pagkain. Nagpadala rin siya ng basket ng inihaw na mais sa tagapamahala ng tore na si Aileen at sinabing mag-enjoy siya. Kinuha ni Aileen ito at nagpasalamat kay Saijen. Sinabi ng Minotaur na masarap ang pagkain habang iniaabot ang kamay niya sa platter ng mais, ngunit sabay din na gusto ng inang oso ang mais. Habang papalapit ang kanilang mga kamay, muling naging tensyonado ang sitwasyon at handa na silang mag-away muli dahil sa pagkain. Nagtataka si Saijen at ang mga kuneho kung paano sila papayapain, kaya't nagpasya siyang magsimula sa mga pagpapakilala. Sinabi niya sa kanila na pakinggan siya habang kumakain. Una, ipinakilala niya ang ina ni Queen bilang tagapagbantay at tagapagtanggol ng mga bukid. Masungit ang inang oso habang ipinapakilala siya, pero masaya si Queen na tinawag ang kanyang pangalan. Pagkatapos, ipinakilala ni Saijen ang Minotaur, ngunit hindi pa niya nalalaman ang pangalan nito. Inilabas ng Minotaur ang kanyang pangalan bilang Ox number 3. Inulit lang ito ni Saijen at sinabing mula ngayon, tutulungan siya ni Ox number 3 sa trabaho sa bukid. Hindi natuwa ang ina ni Queen, at pagkatapos ay hinarap ni Saijen ang dalawang higanti at sinabi na hindi sila dapat mag-away dito dahil kung gagawin nila iyon, wala silang makakain. Takot na walang makakain ang inang oso at ang Minotaur, kaya't nagpasya silang iwan ang kanilang alitan para sa pagkain. Nagkamay sila, parang natapos na ang alitan sa pagitan ng North Korea at South Korea. Hindi nila binitawan ang kamay ng isa't isa sa mahabang panahon, at iniisip ni Saijen na gusto nila ang isa't isa, pero hindi totoo iyon. Sinabi ni Saijen na hindi nila gusto ang isa't isa, at iniisip ni Saijen na mas gusto nila ang isa't isa ngayon. Pagkatapos ay sinabi ni Theo na gusto ng inang oso na mag-focus siya sa handshake. Pagkatapos noon, tinanong ni Ox number 3 si Saijen ng pinakamahalagang tanong. Gusto niyang malaman kung anong uri ng trabaho ang kailangan niyang gawin dito. Napagtanto ni Saijen na masyadong sakam sa pagkain ng Minotaur at nakalimutan ang pinakamahalagang bahagi. Habang yakap-yakap si Theo sa kanyang kondongen, sinabi niya na ang trabaho niya ay malinaw naman. Pagkatapos noon, dinala ni Saijen si Ox 3 sa malawak na tuyong kapatagan sa labas ng kanyang kuweba. Sinabi niya sa kanya na bangkailan ang bukid tulad ng ginawa niya noong Blue Moon. Sinabi ni Seijen kay Minotaur na kailangan lang niyang baliktarin ang lupa at ilabas ang malambot, matabang lupa sa ibabaw ng bahaging ito ng lupa bago magtanghalian. Iniisip ng Minotaur na napakadali nito at tinanong si Seijen kung ito lang ba ang kailangan niyang gawin at bibigyan siya ng tanghalian kapalit ng agahan at may bayad pa para dito. Sinabi ni Seijen na syempre, makakakuha siya ng magagandang benepisyo dahil siya ay isang mabait na amo.
Agad na nagsimula sa trabaho si Ox number 3 at yumuko sa bukid, at si Saijen at Theo ay nagmamasid sa kanya na may pagkasabik. Ipinakita ng Minotaur ang tunay na kapangyarihan nito at pinalaki ang kanyang mga sungay, at namangha sina Seijen at ang merchant na pusa nang makita ito. Sinimulan ng Minotaur ang paghuhukay ng lupa na may hindi kapani-paniwalang bilis. Halos parang tumatakbo at lumalangoy ito sa bukid habang gumagalaw ng malakas. Nalulugod ang Minotaur sa pantasya ng pagkain na makukuha niya pagkatapos gawin ito. Motibasyon siyang magtrabaho ng husto dahil dito, at masaya si Saijen sa ganoon. Iniisip niya na ngayon ay magiging napakadali na ang pagbubungkal ng lupa, at nagpaplano siyang magtanim ng mga berdeng sibuyas sa labas dahil abala ang pagdala ng maliliit na bahagi ng crop 1 sa tuwing kakain sila sa labas. Sangayon ang kanyang mga kaibigang kuneho, at handa na silang magtrabaho. Handa na ang shovel rabbit at watering can rabbit, habang ang cart rabbit ay may dala ng mga putol na tangkay ng berdeng sibuyas sa kanyang kariton. Sinabi ni Saijen na pakiramdam niya kailangan niyang pataasin ang ani ng kanyang mga berdeng sibuyas, at hindi naman ito mahirap gawin. Habang ipinapakita ni Ox number 3 ang kanyang mga kalamnan sa anak ng halimaw na naging kaaway niya kanina lang, abala si Saijen sa pagtatanim ng mga tangkay ng berdeng sibuyas. Sa bagong bangkal na lupa, alam niya na ang kailangan lang gawin upang maparami ang lugar ng berdeng sibuyas ay ang pag-aani ng katamtamang laki ng mga dahon ng berdeng sibuyas, at iwanan ang bahagi malapit sa mga ugat. Sa lalong madaling panahon, hahati ang mga ugat ng berdeng sibuyas at magkakaroon ng mga bagong halaman mula sa putol na bahagi. Pagkatapos, kailangan lang ihiwalay ang bagong usbong mula sa orihinal na halaman at muling itanim ito. Iniisip niya na ang mga bagong ugat na mayroon siya ngayon ay medyo malusog. Sa pamamagitan ng pagpapalawak ng kanyang bukid ng 200 units ng isang unit ng sukat ng lupain sa Korea, nakakuha si Saijen ng 200 zapi. Kompleto na ang pagpapalawak ng bukid, at masaya si Seijen na mas madali ito kaysa sa inaasahan niya. Habang hawak ang huling ugat ng hindi pa natatanim na berdeng sibuyas sa kanyang kamay, iniisip niya na mabilis lumago ang berdeng sibuyas sa loob ng tore. Iniisip niya na kung magagamit nila ng maayos ang katangiang ito, mabilis nilang mapapalawak ang kanilang panlabas na bukid ng maraming beses. Kaysa sa orihinal na laki nito. Kailangan lang nilang putulin ang mga sibuyas malapit sa ugat, at sa bawat hati, dapat nila itong itanim sa bagong lupa. Gayunpaman, may isa pang problema na kailangang lutisin ni Seijen ngayon. Nakikita niya ang kanyang mga kaibigang kuneho na nagdidilig ng mga bagong tanim na sibuyas gamit ang kanilang mga pandilig. Biglang huminto ang tubig na lumalabas mula sa pandilig ng ama ng kuneho, at pinalo niya ito upang muling gumana. Hindi ito parang lumang remote o bata na gagana ulit sa ganitong paraan. Lumapit si Seijen sa kanya na may hindi hinihinging payo at sinabing may limitadong dami ng tubig sa pandilig. Kahit na parang sobra ito, mauubos din ito, at hindi nila kayang madiligan ang buong bukid gamit lang iyon. Iniisip niya na magiging mas malubha ang problema kung lalawak ang bukid habang nalilito ang dalawang kuneho sa gagawin. Biglang napansin ni Seijen ang liwanag na lumalabas sa katawan ng ama ng kuneho, na nagpapahiwatig na siya'y mag-e-evolve na. Mukhang masaya rin ang ama ng kuneho sa pagbabagong ito. At biglang naging bagong mundo ang kanyang pandilig. Naging ginto si Seijen habang nag-i-evolve. Tuwang-tuwa siya, at ibinabahagi ni Seijen ang kanyang kasiyahan. Binabati niya ang ama ng kuneho sa pag-e-evolve, kahit na medyo huli na kumpara sa kanyang anak na itim na mandirigmang kuneho. Iniisip niya na dahil madalas niyang ginamit ang pandilig sa sukdulan kamakailan, nabuksan nito ang gintong balat nito. Saktong-sakto rin ang timing dahil kung tataas ang dami ng tubig pagkatapos ng evolution, makakatulong ito sa pagdilig ng bukid. Tinanong ni Seijen ang ama ng kuneho kung tumaas ba ang kapasidad. At sinenyasan siya ng ama ng kuneho na tumataas ang kapasidad ng paghawak ng tubig. Double ang kapasidad ng pandilig. Natuwa si Seijen sa narinig at sinabi na hindi na nila kailangang mag-alala sa pagpapalawak ng bukid ngayon, kasama na ang mga kuneho. Samantala, ang boss ng ika-79 na palapag, ang pinuno ng mga Minotaur, ay naiinip na dahil hindi pa bumabalik si Baka numero 3 mula sa misyong ipinadala sa kanya. Malapit na itong maging bagong karanasan para kay Seijen dahil unang beses niyang ilalabas ang mga batang kuneho mula sa yungib. Dinala niya sila sa labas gamit ang kanyang backpack at nang ilabas niya sila, sinimulan nilang tuklasin ang paligid. Nasa harap nila sina Hyuang at Theo, at ipinakilala ni Seijen ang mga batang kuneho sa batang oso na hindi pa nila nakikita noon. Masaya si Hyuang na makilala ang mga kuneho na mausisa at lumalapit sa kanya. Dinilaan niya ang isa sa kanila, at ang mga kuneho ay nagtatakbuhan dahil sa pagkagulat. Matapos silang makalayo at mahulog sa lupa sa kanilang pagmamadali,
Napagtanto nila na hindi naman mapanganib ang oso, at sabay-sabay silang tumalon dito. Tumawa si Hyuang at humiga habang nasa tiyan niya ang mga kuneho. Natutuwa si Seje na kaya ng batang oso na alagaan ang mga batang kuneho. Ngunit hindi natutuwa si Theo na hindi siya pinapansin ng kanyang mga pamangking kuneho. Inis na sinabi ni Theo na si Hyuang ay ngayon palang nakilala ang mga kuneho, ngunit siya na agad ang kanilang tito. Hinihikayat niyang sumama ang mga batang kuneho sa kanya upang dalhin sila sa isang pakikipagsapalaran sa labas ng yungib. Ngunit wala ni isang kuneho ang umalis sa komportableng kinalalagyan nila kasama ang pulang oso. Nag-e-enjoy sila dito, at nasaktan si Theo. Nalulungkot niyang sinabing kinalimutan siya ng mga bata at tinawag itong pinakamalaking pagtataksil sa kasaysayan. Binigkas lang ni Seje na mabilis lumaki ang mga bata. At nagwala si Theo, sinasabing iniwan siya ng mga bata matapos ang lahat ng kanyang pinagdaanan para palakihin sila. Pinulot ni Seje ng malungkot na pusa at sinabing huwag masyadong malungkot. Inilagay niya si Theo sa kanyang kondongan at sinabi ang umupo ng comfortable at kumain ng churro. Tinanggap ni Theo ang alok niya, at pagkatapos tinanong siya ni Sejen kung hindi pa ba halos oras para bumaba siya sa mga mas mababang palapag para sa kanyang kalakalan. Huminga ng malalim ang pusa ng mga ngalakal at sinabing gusto rin niyang bumaba ngunit hindi niya magawa. Tinanong siya ni Sejen na ipaliwanag pa, at kinuwento ni Theo na may pag-aalala ang insidente sa mga Silver Wolf mercenaries. Habang naglalaro si Kyo ang kasama ang mga kuneho. Nagulat si Sejen nang malaman na may mga lobo na naghahanap ng straw hat na ito. Humingi ng paumanhin si Theo, sinasabing hindi siya makakababa dahil naging masalimuot na ang mga bagay para sa kanya. Napagtanto ni Seje na ang straw hat ay napaka-espesyal at maganda ang mga epekto. Ngunit ito pa rin ay hindi kinakailangang bagay para sa sino man na hindi magsasaka. Iniisip niya kung sino ang magtatangkang nakawin ito at iniisip kung may mga magsasaka rin ng tower sa ibang palapag. Habang isinusukbit ang straw hat sa kanyang ulo, ngumingiti ng may kumpiyansa si Sejen at sinabing hindi na kailangang mag-alala si Theo tungkol dito. May paraan siya upang lutisin ang kanyang problema. Yan lang muna para sa video na ito, at sana makita natin kung anong solusyon ang mayroon si Sejen para sa problema ni Theo sa susunod. Marami pang bagay na dapat abangan sa susunod na kabanata. Kaya manatiling nakatutok at tingnan ang iba pang mga video sa aming channel sa ngayon.